Morning. Malakas-lakas din yung ulang kagabi hanggang madaling araw. Nakalibre ng dilig si Daki dito sa kasi natapos niya yung doon sa dulo eh. So ito, okay na to. At meron pa rin naghahanap ng upo ni Daki. Pinakita ko to kahapon pero hindi ko pinakita yung mga bunga yan. Malapit na. Ayan na sila oh. Oh. Madalang lang yung puno pero at least may natira. Ang layo ng pagitan no. Lagi may tubig eh. Pag tumama ng magandang presyo yan eh. Nakita rin si Daki kahit pa paano. Wala namang gastos ang upo eh. Ay, nalagot na yung serga oh. Lagot na siya. Ayan o. Nako. Sulok pa naman. Kahoy pala yung nilagay eh. Mahogan eh. Hindi pwede yun pagka kahit gaano kagulang yan. Aanayin kasi yan eh. Oh. Dalawa. Pa namang oh, pag nagkabunga tong ano sa taas, babagsak to. Paano kay Daki? Pari-repair ko. Yan po nagkakatalo sa serga, yung tulos. Kailangan talaga dyan yung kawayan. Huwag kayong gagamit ng kahoy. Kasi ang kahoy, kahit gaano kagulang, kahit gaano katigas, inaanay siya. Hindi kagaya ng kawayan. Ang daming bunga oh. Oh. Bukas siguro susulong na pitas natin dito. Pangalawang halaw. Oh. And tuwing mag-a-attempt kaming mag-grass cutter dito o spray ng herbicide, muulan. Hindi naman pwedeng i-grass cutter dahil maputik. Kaya lumago yung damo. Dami na oh. Pwede na siguro akong umorder ng grafted ulit para dito. Isang buwan eh. Isang buwan ng pagitan. Marami rin oh. Yun oh. So dito sa gawi dito madalang na yung puno. So meron din tayong mapipitas kahit paano. Nung makita ko tong madalang, sabi ko parang gusto ko nang bunutin. Ito tal, wala naman tayong susunod pa naman. Sabi ko ayan muna natin. Pinatabaan namin. Yan, kumapal ng konti. Ayan. Nagiging cause ng pagbaluktot nila. Kaya pag bumaluktot, reject. Pwede nating buhusan ng pataba kahit sa plastic mats lang. Madamoy. Babali muna ako. Ito guys, pagka ganitong edad na, yung 24 hours halos mahigit sandang ka lang inahaba niya. Talbos na. Kaya kung hindi mo maibabali ngayon to bukas, nasa taas na yan. May hirapan na. Katabahan ng talbos oh.
Ito yung crucial. Pag nagbabali, hindi kami kumukuha ng obras. Kami talaga mismo yung nagbabali kasi pag di sanay, well, masasaktan talaga yan pag ginaganyan natin. Pagka hindi sanay yung magbabali, kasi may mga bunga na yan eh. Yan, kung nakikita nyo yan guys, pag yan sabit lang dito, wala na, hindi natutuloy yan. Marami yan, sunod-sunod. Kaya pag sumabit, wala na yung bunga. Tapos mababali pa yung talbos. Kaya kami mismo ang gumagawa nito. Ganyan kasela ng ampalaya. October 24, saktong-sakto. Isang buwan na sila ngayon. Ito 24. Ito 26. Delay ito ng 2 araw. Mas makapal na to. Siguro, kung maalala nyo yung nabanggit ko sa vlog na kung kukuha natin yung 40 days, makakahalaw tayo. Palagay ko, makukuha natin. 10 days, makakahalaw na tayo dyan. Ano, mga bungang puno pa lang naman. Yan ang kainaman ng taliya. 40 days makakahalaw ka, makakapitas ka. Hindi kagaya ng yung alam ko yung mistisa, medyo 45 days hanggang 50 days bago ka makahalaw. So 10 days na lang. Siguro first week ng November start na tayo mag harvest. Taliya F1. Ito guys, pinasyalan ko yung sitawan ni Kuya Fortune saka ni Joel. Na-delay ito ng 1 week sa pitas. Dapat nito nakaka-3, 4 na pitas na to. Pero marami ng bunga. Na-delay lang yan sa pataba. Oh, ayan oh. Sa makalawa, harvestin na to. Dami oh. Maraming mapipita si Joel dito. Dahil bunga oh. Kailangan ito, saksakan niya ulit ng kahit isang kalahating bulto pagka ganyan karaking bunga. Oh. Ito, yung bungi na to, ano to eh, yung kababang parte kaya namamatay sitaw. Taas ng balag nila oh. Sana tumama sila ng magandang presyo. Galing ako sa bayan, binilan ko sila ng fungicide kasi umambon kagabi, umulan. So inaagapan natin dyan yung fungus. Yan, mapapasin nyo fungus po yan, yung mga baltik na yan, yung mga dot na yan. Ingatan natin umakyat yan sa taas, lalo na sa talbos. Pag yan na umabot na dito, wala na, tutuloy man yan, maano yung bunga nya, mababansot, di na magtutuloy. Yan po yung pinakaiingatan natin sa ampalaya. Once na nagsisimula kasi yan sa baba, lagi nyong yan oh, lagi nyong chinecheck yan. Pag meron na kayong nakitang ganitong dot sa dahon, agapan nyo na ng fungicide. Yung nakaraan, nag-spray po kami, Score. Ngayon binilan ko sila ng Fungo Free para iba-iba. Wag po tayo mag-i-stick sa isang gamot kasi parang nawawalan ng bisa pagka paulit-ulit.
May dalawa sila nag-i-spray. Sa ngayon madali pa eh, pwede pa yung decharge. Pero pagka makapal na yan, yung power spray na gagamitin natin. Mga ilang linggo pa magagamit na namin to. Presko dahil nakasilong sa puno. Baka pag may mga bunga na yun, dito tayo matutulog, dito tayo magbabantay. Maraming gustong sumubok ng ampalaya farming, kaya lang ang totoo niyan, ito yung totoo niyan, ang ampalaya malakas ang kitaan pag tinamaan mo. Pero pag ikaw ang tinamaan, daan libo ka agad. Dahil hindi biro yung puhunan dyan sa balag. Tsaka yung buto ng ampalaya, napakamahal na. Halos pumapalo na ng 4,000 yata. 3,800 isang lata. 500 na buto lang yun. O minsan wala pa, 480, 400, ganun lang. Kaya dun pa lang sa dalawa na yon, daan libo na yung pupuhunanan mo. Lalo na pagkaganto kalaki. Pag 1 hektarya o 2 hektarya, eh, hindi lang daan libo, hindi lang 100,000. Pero once na nakabisado mo naman, tumama ka sa panahon, bunga, tsaka sa presyo, eh malaki po ang kitaan talaga dyan. Kaya lang, kailangan ready mo rin yung sarili mo dun sa magtatabla ka lang o kumisan merong talo. Hindi po pwedeng puro panalo. Kailangan pag tumama ka, i-save mo na yung susunod na puhunan mo. So ganun po yung ginagawa ko. Pag tumama kami, tatabi ko na kaagad yung pang susunod para hindi tayo maubusan, hindi matigil. So okay na sila dito, papa-spray ko rin yung patola. Kaya kung makikita nyo yan, punggos po yan. Ganyan din sa patola, kahit sa ibang gulay. Ayan o, paakyat na yan. Yung mga nakikita nyong naninilaw, punggos yan. Hindi man kuto, punggos. Pero kalimitan punggos, lalo na pagtagulan. At meron po kaming sinusunod na schedule ng pag-i-spray. Ang talagang schedule po namin yung pagkatapos ng pitas. Kaya lang merong mga kasi pagkakataon na hindi pwede, hindi nasusunod. So mas mainam po, maisasuggest ko, pag bumibili tayo ng gulay, hugasan natin ng maigi. Kasi hindi lahat ng oras nasusunod natin yung harvest. Pagka-harvest, spray. Ganun po talaga dapat. Pero pag nasingitan tayo ng masamang panahon, hindi po nasusunod. Yung balatong.
So ito yung natira naming pataba. Bali isang bulto. Ano kasi yan eh, dalawang bulto. Yung una dinilig namin, ay binubod namin tapos diniligan. Ito ilalagay na namin sa gilid. Kahit paunti-unti lang, once a week. Lalo na ngayon may mga bunga na yung palaya. Hindi naman mabibigla. Guys, magpapataba na po kami tsaka magpapatubig para maka-day off po kaming linggo. Dalawang buwan na kami hindi nagpapakasyo. Wala na po kaming day off eh. Kaya kailangan sa linggo, day off po muna kami guys. Madayo ng bunga pare yan, kaya kailangan halagaan na natin sa pataba. Lagang pataba. Pare, Pataba na eh. Lagang calcium. pagka may bunga ng malaki pare yan, lagyan na natin ng nitro po. Luwan natin. Hintayin po muna namin mapuno guys bago namin lagyan ng pataba. Matatangay lang pare pagka Oo. lakas pa na may dam ni chef. Nakaso? Dari sad-sad oh. Hindi pa, kalahati pa lang. Hindi pa ba? Hindi sa pasad ka. Ang bilis matuyo ng lupa pare na. Hindi sa pare, pasad ka to. Ano makalawa lang yan pare? Wala, kailangan na ng vitamin. Lagang patubigan talaga eh. Mas masarap nagpapatubig kaysa sa umuulan. Mas gusto ko yung nagpapatubig. Kasi kontrolado natin yung tubig kung gaano karami o ano. Pagka sa ulan, pag siyam-siyam pare, Paksarado rin na. kaya ikaw nagsasara ng lawas doon ah. Hindi, alam ko nakasarado. Oo, nakasara. Ay hindi, tahan na gaano kayo, nagdadalawang isip kayo, mukhang hindi eh. Hindi, sarado. Si contractor busy nag-grass cutter doon sa kabila. Ang talong, kalinis ng talong niya pare, Malinis yung lalaki talong. na. Malinis po yung talong niya. Mamaya pakikita namin sa inyo. Kasi pag po ngayon si yung contractor, ganado eh. Ati pare. Pare, yun sa nakalimutan mo. Meron na pare. Yes. Ay, ito. Kung alin yung dulo pare. Kung alin yung bunga, dalang pataba. Ayun o guys, meron na silang ganyan. Oh. Mga bungang puno. Kaya medyo may sipa. Pare, Oh. dyan daw nakasalala yung bonus natin. Paano yan? Bah, ayusin natin ng pare. Bah. Oo. Silitin natin bumili pataba. Ang pahala na si Lord sa atin. Kung anong pagkakalaw pa. Tayo ay di naman tayo magaling eh. Hindi tayo magaling. Tayo ay ano lang. Nalagyan lang natin sa ayo. Bab, ayon daw sa balita, uulan daw ng blessing sa Pasko. Siyempre, ay magandang balita. Oh, ay magandang balita talaga yun. Si boss pa. Magandang
balita, pare, yung ganun. Yung ganyan sibo. Kapag may ani, may blessing, may bonus, malaking bonus. Sana all. Sana all may blessing. Yan pare. Shoutout nga pala sa pamilya Santiago. Yeah. Shoutout po, Edward Santiago. Nakasan pare? San Vicente, sa atin lang. Shoutout po guys. Nakita niya ako kagabi. Salamat sa panonood. Nagdi-deliver ako, pa-shoutout daw. Yan, shoutout po. Family Santiago. So ngayon guys, ano kasi, magpapataba tayo ng kabilaan. So kabilaan na rin yung patubig. Although umulan kagabi, pero yung tudling niyan, yung plastic mulch hindi basa. Ayusin mo pare, diyan nakasalalay. Oo, dyan nakasalalay po. Nakasalanga-langa dyan pare. Sabi ko sa kanila kasi kanina umaga, ay, alagaan nyo mabuti ang pala, dyan nakasalala yung bonus. Dyan nakasalala yung bonus kung lalaki o hindi. Pero sigurado meron. Yan lang, pagka siyempre pag maganda yung kinahalabasan niya at tumama tayo, baka dumoble. Sarap pare. Yan na, nakasalalay sa inyo yung bonus nyo. Ayusin namin yan. Pero sure meron. Depende nga lang sa ano natin. So obligado naming tapusin to ng patubig saka pataba hanggang bukas para makapag-day off tayo ng Sunday. 2 weeks na kayong walang day off nyo, no? Yeah, sambuan na. Sambuan na. Para makapag-day off ng Sunday. Malinggo na. So yan po yung buhos natin ng pataba sa tapat na ampalaya mismo. Kada puno, kabilaan. Yung susunod nyan, lahat na, saboy na dyan sa gilid. Dahil makapal na yung ugat nyan. Baka yung susunod mag-ano na tayo, 3 kaban. Ano po yung gamit namin? Yarrow Winner at saka triple 14 complete, pinagalo namin. Yan, pagka siguro bago tayo mag halaw, isang ano pa, isang patabaan pa. Tapos pag nag-harvest na tayo, tsaka natin dagdagan. Sabi ko ba, papasadahan ko sana ng power tiller to para lumalim ng konti yung kanal. Kaya lang nandyan na yung ugat nyan eh. Tamaan pa sila. Baka masaktan pa, andyan na yung ugat nyan, no? Sa ilalim. Ay, mga puti-puti na yan, no? Hanggang dito. Okay naman na siguro yan. Baka masaktan pa eh. Dati kasi ang pagpapataba namin every 3 harvest. Ngayon babaguhin natin. Gawin natin every 2 harvest. Pero bawasan natin ng konti. Di baling madalas, paunti-unti. Hindi po kasi natin pwedeng biglayin yan sa pataba. Masusunog po yung ano, yung ugat. Napakaliit ng ugat ng ampalaya, parang hibla lang ng buhok. Pag makita mong kulay puti yan, malusog yan. Pero pag nag brown brownish yan, eh, delikado. Malinis na naman yung kay Daki.
naman po ulit. Maraming salamat. Kita kits sa jet.